18 araw na lang, election 2016 na. Matapos batikusin ng mga ambassador ng Amerika at Australia, hinamon sila ni Mayor Rodrigo Duterte na putulin ang ugnayan sa Pilipinas. Bukod dito, ikinuwento naman ni Duterte na may binaril siya noon, isang kaklase umanong bully, dahilan kung bakit siya nasipa noon sa San Beda Law School. Nakatutok si Cedric Castillo. Sa kanyang campaign rally sa Iloilo City noong Martes ng gabi, ikinuwento ni Mayor Rodrigo Duterte ang tungkol sa isang kaklaseng bully sa San Beda Law School. Ito, sige ho, mga Bisaya nagkakalat sa mundo. Ang kanyang pagkainis, umabot daw sa kanyang pagbaril sa kaklase. Kasi sa koridor kami, papasok. Sabi ko sa kanya, pag tinamaan ako na, babarilin kita. Tinamaan ako sa ilong. I beg to expel. Hindi na nagbigay ng iba pang detalye si Duterte ukol sa umunoy pamamaril. Sa kanyang campaign rally naman kahapon sa Kalibo, Aklan, may pabirong kwento si Duterte tungkol sa mga kaibigang senior citizen at may kapansanan. Yung isa doon, classmate ko pa. Na-stroke. Pag ganun-ganun, Rod, so gusto ko sabihin, kamatay ka na lang. Yung isa doon, 87, 88. Pag dating, kamarin, siguro niya maingay na, gano'n siya pilit. Hindi niya siguro ma-spinal. Tinutulak pa, gano'n. Tapos ang lakad yung mga tabatakbo yung mga babae, tinutulak yung mukha. Tapos ibalik ng yaya. Kontrobersyal man ang mga pahayag ni Duterte, hiyaw at palakpakan pa rin ang isinusukli ng kanyang mga taga-suporta. Accept me for what I am. Ang bagong na-target naman ngayon sa kanyang mga banat, ang ambassador ng Amerika na si Philip Goldberg. Sumang-ayon kasi si Goldberg sa pamumuna kay Duterte ng ambassador ng Australia sa kanyang mga nasabi ukol sa Australianong misyonero na na-rape at napatay sa hostage drama sa Davao noong 1989. May hamon pa ito na kung gusto nila, putulin ang ugnayan ng kanilang mga bansa sa Pilipinas. Do not interfere because it's election time. It would do well for the American ambassador and the Australian ambassador to shut their mouth. Don't you think that will affect our relationship with our allies? That's their problem, not mine. I never interfered in their elections. Baka ma-sever yung ties ng Pilipinas sa Go Australia. ahead and sever it. If I become the president, go ahead and sever it. Pati ang mga grupo ng kababaihan na naghain sa kanya ng reklamo na paglabag sa Magna Carta of Women, hindi nakaligtas. What are you trying to prove? Kasi totoo binayaran niya. The human rights mga babae, demanda ako. Crazy. You are crazy. You are demanding an explanation because I was exercising my constitutional right. You go to hell. Sabi namin, huwag nang patulan kasi pero syempre sa mga ibang pagbibiro, ang sabi namin, mauna na po kayo. Sinagot din ni Duterte ang patutsyada ng katunggaling si Vice President Jejomar Binay tungkol sa psychological tests ng alkalde. Binay, pag mag-psychological test ka, pag mo hingiin yan, patay ka. Because maglabas yan doon sa examination sa utak mo na magnanakaw ka. Yung akin bunganga ng iyo pulsa. Be careful what you suggest. Mula sa Kalibo, Aklan, Cedric Castillo, nakatutok, 24 oras.